Nais mang mag-alaga ng mga taga-Marikina ng hayop bilang house pet, kailangan nilang magdalawang isip dahil sa ordinansang inilabas ng lokal na pamahalaan. Kaya't ang resulta, marami ang nadismaya. Balitaan mo kami tungkol dito, Jackie Sai. Ikinadismaya ng mga residente ng Marikina at animal rights group ang ordinansang inilabas ng Marikina City ukol sa pet ban o pagbabawal ng magkaroon ng alagang hayop ang mga residente rito. Ayon kay Philippine Animal Welfare Society Executive Director Ana Cabrera at ilang residente, nagkaroon daw ng diskriminasyon ang batas na ito. Dagdag pa ni Cabrera, ang ng alagang hayop sa resettlement areas o mga relokasyon ay sinasabi na rin na mahirap sila at walang kakayahang maging isang responsableng pet owner o tagapangalaga ng kanilang mga inaalagaang hayop. Dinepensahan naman ng Marikina City Veterinary Office Chief Manuel Carlos ang nasabing ban at sinasabing hindi diskriminasyon ang batas na ito. Ibinase lang nila ang katuparan ng batas sa naitalang bilang na 76 na kagat ng aso sa loob lamang ng 3 linggo sa lungsod ng Marikina. Ayon kay Carlos, marami ang sakit na kumakalat gaya ng intestinal problems, infection at kagat ng aso na nakakaapekto sa kalusugan ng tao. Sa kabila ng ordinansang ipinalabas noong 2007 ukol sa stray animal free, marami pa rin ang nagtatago ng mga hayop sa kani-kanilang lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jack